Pinalalakas pa ng Department of Health ang kampanya laban sa paninigarilyo at paggamit ng vape, lalo't lumalabas sa pag-aaral na maraming kabataan ang gumagamit ng ganitong produkto. Yan ang ulat ni Bien Manalo. Dalawang minor de edad na anak ni Zenny ang gumagamit ng vape. Natatakot siya sa masamang epekto nito sa kalusugan ng kanyang mga anak. Hindi naman daw siya nagkulang sa pagpapaalala sa kanila sa masamang epekto nito. Nababahala po kasi po yung ng pagyoyosi malaking tama sa baga na sa pangangatawan. Pinapagalit ako, pinagsasabihan ko po na itigil niyo yung paninigarilyo. Kaya panawagan niya, Yung mga nagninegosyo po ng mga nagbebenta ng mga ng beef at saka yung sa sigarilyo, kung pwede po sana matigil na po yung pagbebenta ng mga ng beef at saka ng sigarilyo. dahil dito, pinaigting pa ng Department of Health ang kanilang kampanya laban sa paninigarilyo at paggamit ng vape, lalo tigit sa mga kabataan. Nagkasana ng health literacy campaign ng kagawaran sa Eusebio High School sa Pasig City na may temang huwag magpaloko sa vape at sigarilyo. Bahagi nito ang pagbuo ng unang anti-vape at anti-tobacco council na binubuo ng mga estudyante. Layo nito na mas palakasin ang information dissemination tungkol sa panganib ng paggamit ng tobacco at vape. A campaign not just about quitting smoking and vaping, but about reclaiming lives, strengthening communities, and building a brighter future for generations to come. Target ng Department of Health na gawing vape at tobacco-free ang mga eskwelahan sa buong Pilipinas. Kaagapay ang iba't ibang ahensya ng gobyerno at maging ang mga civil societies. Sa isang pag-aaral mula 2019 hanggang 2023, mahigit 14% ng mga kabataan ang gumagamit ng e-cigarette. Karamihan, pawang mga estudyante, edad 13 hanggang 15 taong gulang. Mahigit 12% naman ang gumagamit ng iba't ibang tobacco products. Lumalabas din na mahigit 1 milyong kabataang Pinoy ang nagvi-vape sa kasalukuyan. We aim to create a supportive environment where individuals can make informed decisions or informed choices and embark on their journey to smoke-free life. Ayon sa DOH, lung cancer ang isa sa nangungunang sanhi ng pagkamatay ng mga Pilipino. Kaya importante nila na iwasan o itigil na ang paninigarilyo para makaiwas sa masamang epekto nito sa ating kalusugan. Bien Manalo para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.